Jesus comes, our joy, our song, forever faithful, ever strong. Work till Jesus comes, our song, our call, for Christ our Savior, Lord of all. Okay, mga pinangga kong mga kaigsunan. Malipayon nga pagpakiguban usab kaninyong tanan ug welcome once again sa tuang turmanon tingog sa paglaom special edition live. So, magatagi kitang tanan karon sa mga pulong sa Dios nga naplastar kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar o gitagik sa General Sabbath School Department sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church. So, mga pinangga kong mga kaigsunan, lesson number 9. Kauban na to karon si Brother Jomar Sunggali. Daghang salamat Pastor, daghang salamat mga igsoon sa inyong pag-abang kanunay nini atong broadcast labi na gyud sa atong mga kaigsunan dinha nga nagatanaw kanato sa atong live sa Facebook live. Nato na kamo magapadayon sa pagtanaw mga igsoon ug sa pag-uban kanamo sa pagtuon ini mga takna sa atong mga leksyon. Sa pagpadayon mga pinangga ko mga kapamilya kaigsunan kay galaan atong sugdan kini pinagi sa kapagampo ang iyon nato si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta. Dalay ko nagsilimbaw na Dios ining taknaan nagapasalamat kami Ginoo sa laing higayon usab nga imong ihatag kanamo na kami makahimo sa pagtuon niini nga mga leksyon makahatag dugang kada sigon kanamo ikaw lamang magapanalangin kanamo sa kaalam nga langit noon nga among masabtan og makinabuhi-an ang mga pulong gikan niini. Kining tanan namong ginasalig sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, ang atong pag-isgutan diri karon uluhan kinig reconciliation and hope. Ang pagpakig-uli ug ang paglaom. ug ang paglaom. Ang atong memory text mabasa sa 2 Corinthians 5:21 nga nagaingon, "For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Sa Bisaya, si Kristo nga wa makailag sala, gihimo nga dunay sala para mahimo tang matarong diha sa Dios ug diha kaniya. Kaniya. So, wala siya sala pero ipapas-an siya sala para ma-reconcile ang tao ngadto sa Dios. Atong mga isgutanan din ni karon Pastor, tulo kini ka bahin the effects of reconciliation, ang epekto sa reconciliation, pakig-uli unya sa sulod niini atong maisgutan, from the evildoers to saints, and grounded and steadfast. Ang ikaduha mo ang hope, atong hisgutan unya ang may tungod sa bringing hope, pagdala sa paglaom, and the mystery of God. Ang ikatulo mo ang the power of the gospel, announcing the gospel. Ayaw mo kalimot atong milabay nga lesson number 8. The preeminence of Christ. Nga si Kristo maoy sinugdanan sa tanan, anaan na siya sa wala pa ang mga butang. So, siya yun ang pinakauna. And now, Paul is now trying to convey to us to let everyone understand nga siya ang pinakauna sa tanan nianhi sa kalibutan aron ikaw ug ako sa tuyo ma-reconcile ngadto sa Amahan. Amen. So that is the purpose now, is that what we call reconciliation. And sa wala pa midangat ang tao sa gikan sa pagkalaglag, nagsugod yun siya diya sa kinatibuk-an nga pagkamatarong. Walay bahid sa sala. And that reconciliation, mga higala, dili kay sa tao lang, the entire creation, The universe, you know. the entire universe. So tanan ma-reconcile ngadto sa ug ni reconcile balik, mabalik sa dati nga anyo. Ma-reconcile mga kaigsunan. Ang nabugto na bulag mapabalik, that is reconciliation. Para mo kanang reform.
mabalik siya sa pagplasta. O babalik ka sa dati nga porma. Mhm. Reform. So, ikaw reform ka kay sa una nakay dautan ka, ngilad kag mga binuhatan pero sukad nga namit nimo si Kristo nakadungog ka sa may balita, midawat ka ni Kristo pero sa mangluluwas na baptize ka, nabag-o ka so reform. Mhm. Kanang maggusto mamataron niya mo hawa. Layo na siya. Kasi kalainan sa reform o sa repeat or transfer ano ba? Sa reform o transform. Parang Anyway, naisa. Yeah, that's yeah. another thing. Mhm. And kung atong hinumduman mga kaigsunan, ang reconciliation o sasabahin sa reconciliation, ang Ginoo mo ning kamot nga mabalik tab apan gikinahanglan pod ang bahin nato nga moatubang sa iya. Dili magud pwede ka ma-reconcile Brother Jomar nga walay nahitabo sa imo ha. Mhm. Ato milabay nato nga mga lisod gipasabot nga there is a change inside. Ah. Nga nakikita mo. Yes, yes. Now gi-emphasize na pud og balik from the evil works gikan sa daot mga binuhatan we become reconciled to the Lord. Amen. So sa ato pa the evidence of being reconciled to the Lord there is something happiness or newness Mm. in our inner being. Yes. Dunay nahitabo nga Oh. pagkabag-o sa atong kinabuhi. Mhm. That's the proof Yes. that you are reconciled. Mingo ka nga, are you reconciled with God? Okay. Yes. How do you say it? Yes. The proof is there is a change of inner person. Mm. Dunay kabaguhan nga nitabo diha sa imuhang kaugalingon. Ug kini nga kabaguhan pastor ang atong leksyon gusto niya ipasantop sa matag usa ka nato nga human ni ining reconciliation mga igsoon gikinahanglan nga atong i-share sa uban unsa kini or asa kini mahitungod mga kaigsunan tungod kay usa kini sa part sa gospel mga igsoon nga makabaton og paglaom ang mga katawhan sa Colossians 1 dinhita sa from evildoers to saints. Colossians 1:21 to 22. O nga kaigsoon mag-focus do sa atong pagtuon sa Colossians 1:21 hangtod sa 20 hangtod sa end ni ini nga chapter. Nagaingon din and you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sight. Ano bitong bulb Mhm. nga naputol gikan sa electrical source. Mm. Electric power source. Nga imong i-reconcile, the proof is musiga siya. Oh, tinuod. Di ba? Oh, tinuod. tinuod. Doon ay change may tabo nga Mm. from dim Yes. or from darkness to Too light. late. Mm-mm. So, that is very simple illustration mga higala. Mm-mm. So, sa ato pa, kung ma-reconcile ta ngadto sa amahan, pinagi kang Kristo, something will happen and we will shine Mm. and reflect the character of Christ in us. You know, mga igsoon, dili ing anak ka complicated or complex nga ato masabtan mga igsoon kung unsa kining reconciliation mahitungod sa kanato between us and Jesus Christ. And nagaingon pa din we live doing evil and kung nagpuyo man tas panahon sa pagpakasala mga igsoon, therefore we were condemned to eternal death. Kung atong hinumduman ang Romans 6:23 nga ang tao kung pilion niya magpakasala, meaning ang sala magpibilin diya sa iyang sulod ug ang Ginoo dili gyud mahimuot sa tao nga naa ang sala diya sa iyang kinabuhi. Kay kung may ka nga na-reconcile ka sa Dios, Mm. but pasabot, nagkipuyo siya kauban nimo Mm. sa atong kasing-kasing. Okay. And sin or wickedness and Jesus Christ cannot coexist. Tinuod. Dili sila pwedeng magkuyog. Mm. Okay. Now, gani gipakasama ta sa usa ka asawa Mm. or usa ka babae or usa ka pamanhunon sumala sa Ephesians 5:27 nga at the coming of Christ or pagbalik sa Ginoo inigabot niya we can be presented as pure having no spot Mhm. o blameless Mhm. holy siyempre without blemish. Tinuod. So, sa ato pa ang inner proof of reconciliation Mm. makit-an sa gawas. Mm. Unsay prueba nimo nga reconcile ka? Makit-an sa gawas. Ang imuhang evidence of reconciliation. Not just
as easy as saying nga, oh, na-reconcile ako sa Ginoo. Nagkasinabot na mi, okay na mi. What's the proof? The proof is the light Yes. na makitaan sa atong kinabuhi. Yes, og ang kini nga kahayag mga igsoon, mo'y mukuha sa tanang kangit-ngit sa atong kinabuhi. And kung nagatuo ta nga dili na to gikinahanglan si Jesus Christ, wala na to gikinahanglan si Jesus Christ mga kaigsoon. No. Remember, unsay gisulti ni David, unsay giingon sa Salmo mga igsoon, Psalms 49, kung naabay ang anong gikinahanglan yun nato si Jesus Christ para sa niini nga reconciliation. They, sa Psalms 49, 6, 7, 8, and 9, nagaingon, they trust in their wealth and boast of great riches. Sa lang version ng mga igsoon, gingon pag dito, dili lang great riches, kung ang imong estado karon usa sama sa usa ka hari mga kaigsuonan, yet they cannot redeem themselves from death by paying a ransom to God. Bisan unsa unsa pa ang atong occupation mga igsoon, unsa atong status karon physically, kung ang ato lang kinaugalingon atong tan-awon, dili ta makahimo sa pagkuha sa ato ang kapakyasan gikan sa atong kinabuhi. 9 or 8, redemption does not come easily, for no one can ever pay to live forever and never see the grave. Kay tanan bisan wala man tay makita karon bisan sa kadato nga wala, yes, na-extend ang ilang life gamay lang mga kaigsunan, pero mosantop yun dito sa kamatayon. Ikinahanglan yun nato si Jesus Christ. Kabalo mo, ang interested party sa reconciliation, dili kita ba yan? Kana Oh. wow. Dili kita ang interested party sa reconciliation. Kaya og kita, wala tayo mga buot. Sugot naman po tayo, baka ng bata ba, wala pa mo kay anak, no? Na kay anak na badlungon. Yun sa yung sapatos niya. Ay da, yung gilabay-labay, nawala. Apasag din na, magtiniil na siya. Sugot na po ng bata ba, magtinilo ni mo? Wala siya siya. Wala siya pakialam. Musugot na siya. Yung asa man iyang gamit, nawala. Asa man iyang pantalon, nawala. Ay, pasimbahan ng way pantalon. Kanang bata, musugot na po. Musimba. Ingon ana ang tao mga higala. O pasagdan ta, manugot na tang way Dios. Manugot na tang walay Dios. Musugot na po tag maimpierno tao, may mga buot. Oh. Pero ang Dios mga kaigsoon nga tungod kay ang tao becomes his masterpiece. Sabay nagbuhat ba? Makaingon na mga tayo, unsa man ni hinimo sa Ginoo nga nagpakaulaw naman lang ni. So, madamay man siya. So, ang iyang gugma maoy nagpakita og dako gyud kaayog interest nga ma-reconcile ang tao. Siya dan og siba nakasala. Ay lang himo nanago sila. Wa sila pakialam. Wa sila magunahuna, magkiulit sila sa Ginoo. Yes. Nanago sila. Oh. Pero ang Ginoo may nanaog. Ang Dios may nanaog nangita, Adam, Eve, where art thou? Asa mo. So, taas ang explanation, ilang dialogue, ibuhatan sila sa Ginoo sinina na out from the skin of the ram or the lamb. So, dito, nakabisti sila bag-o nga bisti. The point is, kanabitang punto sa Genesis chapter 3, 15? verse 15, nga ihatagan niya og paglaom ang tao. Para ma-reconcile ang tao, mga higala, gitagaan niya paglaom kay ang punto man good brother Joman, bisan pag ma-reconcile ka niya, wag po kay paglaom. Butan taron na kay sakit, si bakulang palayo, matambalan ka. Sa diyang gitambalan ka, depressed ka lang gihapon. What will happen to you? So, wala. mulala gihapon ang sakit, mubalik lang gihapon ang sakit. Ang babae nga nadakpan sa caught red-handed sa pagpanapaw, iyang gipasaylo eh. Iyang gi-reconcile. Pagkaman iyang itagag paglaom, go and sin no more. That's a joy. That's a hopeful thing to think about. Yes. Nga pwede di kang maglakaw nga dili magpakasala. Oo. So, ang tao po, gitagaan niya assurance ito sa tanaman sa Eden nga, the Messiah is coming. Is coming or will be coming. Siya ang mubuak sa ulo sa bitin, samtang ang bitin mo paak siyang tikod. So, there was a hope given. So, sa reconciliation mga kaigsunan, doon ay pares nga paglaom na mabasa nato sa Genesis chapter 3 verse 15. Kung mainumduman nato mga igsoon ha, sa Romans 5 verse 8, ang Ginoo
He died on the cross to pay the price for our sin. Kung tama gyud mong pastor na siya gyud na ay dako kaayo nga kangawas butang sa kanato mga igsoon. Siya mismo nangita kanato mga kaigsoon, siya mismo ningkamot mga igsoon nga may balik ta sa iyang tiilan. Gani didto pa iyang gibuhat ngadto pa paingon sa cross mga igsoon. And through faith, repentance and baptism, we are freed from our sin and are without blemish and blameless before God. This is what we call justification mga igsoon sa Romans 5:10 and Colossians 1:22. And through the work of the Holy Spirit, our lives are gradually transformed and we become holy before God. That is sanctification mga kaigsoon sa Romans 8 verse 1. Ug kana tanan nga process mga kaigsuonan, ang Ginoo tanan mao ang naa sa himong sentro ni ana mga igsuon. And ikaw karon nga nakabati, nagatanaw, tan-aw na to mga kaigsuonan kung atong kinabuhi karon nagabalik ba ta sa paglantaw sa pagpaningkamot ni Jesus Christ nga makig-uli ka nato. Kanang tulo ka mga steps. Mm. Dili na siya lagyo nga steps, Brother Chuman. Mm-mm. Very close. Mhm. That will happen at once. Mm. Mahitabo na siya at once. Siyempre, if you feel like a sinner, then you need a savior. Yes, yes. Kailangan ka og savior. Mhm. Then, so ang resulta din ha, maghinulusol ka, mudawat ka by faith sa ato ang sa ministration ni Jesus Christ and then be baptized. Then, after all, diha ma-change na imuhang doon na changes mitabo sa imuhang kinabuhi. Sa ito pa, that will not take long distant from each other. Nga maghulat pa ka Na na magul pa, dili sa pagka ko mga tarong. dili mo ko Na matarong na ka, Oo. primero to makasasala ka. Oo. Kapag ka man namatarong ka, sadya namatarong ka kay, siyempre, pasaylo ka sa Ginoo. Mm. Sadya namatarong ka, immediately, mag-start na po kag lakaw sa kinabuhing balaan. Tinuod. So, inana ang punto mga pinangga kong mga naminaw. Mhm. So, that happens at once. Yeah. Sa Ellen White, Steps to Christ, paragraph 63, na siya giingon din ni mga igsoon, more than this, dugang pa ni mga igsoon, Christ changes the heart. He abides in your heart by faith. Pinagi sa pagtuo karon nga imong nakabot mga igsoon nga mong pagtuo ni Jesus Christ, you are to maintain this connection with Christ. Dili na kinahanglan nga mobiya na mo dito kay namatarong ka. So kinahanglan i-maintain nimo ni nga connection with Christ by faith and the continual surrender of your will to Him. And so long as you do this, He will work in you to will and to do according to His good pleasure. So you may say, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Oh. Mura na gatong gingon bitaw sa, di kay mura, maog yun ang Mhm. sumpay sa punto yun San Pablo sa Philippians, Mhm. 4. nga sa to? Nga nabuhi ako. Ay- Galatians to, Ah, 20. Katong ningon si Paul ba nga sa Pilipos sa mga kaigsunan nga work for your own salvation. Mhm. Work for your own salvation. So, Asa na makita? Bago na yung gisgutan sa election. Nawala. So, ang sumpay ato, ang Diyos mo ay nag-work din ka nato. Pa yung work for your own salvation, it's not us to do the work. Ang mabuhat sa atuang kaluwasan mga kaigsuonan, sa ato pa, dili kita, Mm. ang Diyos may mabuhat, anak ka nato, mga higalag kaigsuonan. Okay? So, atong masabtan dinhi nga Philippians chapter 2 verses 12 and 13. Nga work out your own salvation with fear and trembling. Pag-abot sa 13 mga pinangga ko magkaigsunan, it is God who works the salvation in you. Dili man ka makahimo Oh, so kato imong gibasa gid sa writing sa Ellen White. Mm. Nasabtan nato nga kung ma-reconcile na ta, nabag-o na ta, ang si Kristo nga nagapuyo ka nato, Ephesians 3:17, by faith magapuyo siya sa tuang heart. Mautoy mag-maintain, magpadayon. Pero although what does it mean? The work of the Holy Spirit. Mm.
nga mao'y magpadayon sa pagkabalaan diri sa atong kinabuhi. Kadali lang ha mo simang tagamay. Kana bang Ephesians 3:17 ba? Tinon ko sa bata pa ko sa una batanon pa ko nga. Kana mga debate-debate lagi. Pagtanan ako iglesia ni Kristo. Mutuo ba ka aning Efeso 3:17 nga si Kristo mopuyo sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Mm. Ingon day ministro sa iglesia ni Kristo, siyempre. Mutuo. Ikaw sumala sa imong pagtuo nga si Kristo tao o dili Dios. Pwede ba nga ang tao mosulod sa kasing-kasing sa tao? Dugay kasi ni tubog. Isingit ang mga tao, buburok. So, Sigo. Ingon siya nga, pinagis pagtuo. O lagi pinagis imong pagtuo nga si Kristo tao. Pwede ba di ang tao mosulod sa kasing-kasing? So tama ang tubag sa ministro sa iglesia ni Kristo nga. Si Kristo mo puyo sa tong kasing-kasing, pinagis pagtuo. Pero pinagis sa tong pagtuo nga si Kristo tao, pwede ba nga ang tao mo puyo sa sulod sa kasing-kasing? Dili. So sa ato pa si Kristo dili gid siya tao. Kaya he cannot work our salvation. He cannot work for our change. Mhm. He cannot work for our sanctification. Kung tao lang si Kristo, mga pinangga kong kaigsunan. Yes, kung makita na to mga kaigsoon na ang resulta ni anak karon mga igsoon sa Matthew 10:20 unsa gingon din ha, that it is not he that speaketh but the spirit of your father which speaketh in you. Ang mahitabo ng mga igsoon ang makita na kanimo ang tanan nga nimong lihok mao na ang nagadomina sa imong kinabuhi, and that is Jesus Christ. Then with Christ working in you, you will manifest the same spirit and to do the same good works, the works of good righteousness or the righteousness and obedience. Yeah. And So, mhm. mana to. So, padayon na to sa... sa grounded Yeah. and steadfast. Din na ta So, ato sa giplaster pag ayo nga kinalan mo lig-on gyud ta diha kang Kristo. Amen. So, Mhm. now let's go to if you continue in the faith. Yeah. And we have already justified. Nasabtan na to mga igsoon nga justified na ta and also sanctified by this. Basahon na to mga kaigsunan sa Colossians 1:23. If indeed you continue in faith, kung magpadayon kita mga igsoon sa diha sa pagtuo, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard. Nga kinahanglan mga igsoon nga magapabilin ta diha mga kaigsuonan kay ano ni bantayan ni Pastor no kay una-una na to kung luwas na ang sa katao, pwede na siya mobalik na pud og lunang. Pwede na siya mobuhat na pud sa mga butang nga yung nabuhat No. sa una. Kabalo ka kanang pag-ingon bitaw if you continue. Mhm. Matod pa sa tong lesson there are four kinds of if pero usa ra may yang explain. Na ate. Oh. So, ang if din na mga kaigsunan, that is conditional but true. Yes. Tinuod na nga namatarong na ka Mhm. without condition. Mhm. Na naluwas na ka without condition. Mhm. But human ka na namatarong, human ka na naluwas, human ka na napasaylo sa imong mga sala, human na kagibag-o ni Kristo sa imong kasing-kasing. So ang sunod din na mga kaigsunan, if you You continue, duha ka words ang gigamit ni Paul, no, grounded and Steadfast. steadfast. Mm. Kung mopadayon ka sa imong pagtuo sa grounded, sa may grounded mga iganas kanang Rooted. rooted, Mm. steadfast, established firm, Mm. ligon nga pagkabarog. I would like to tell you, ang Greek word niya is basemos. Basimos. Basimos. Ang bot pasabot mga kaigsuonan sa basimos, actually, usara na siya ka-word basimos na, pero ang translator ano iya giduha. Mhm. Naliguro Gidunga, siya gidunga. mag-asa gyud sa duha ang mufit ba. Pero actually ang original ana niya is basimos na gyud. Mhm. Nakaron sa theology, gidawat ang duha. Mm. Nga pag-ingon ni Paul nga basimos, kinahanglan if you continue in basimos. Subot pasabot, gi-adapt na po ni siya sa mga theologians nga ang basimos day duha ang bot pasabot. Gi-emphasize pag-ayo sa Bible man good brother Jomar basta kaduhaon gining litok. Gina-emphasize. A strong Yes. emphasis. Yes, yes. So, ang basimos day duha ang iyang bot pasabot. Mm. Grounded and steadfast. Nakagamot nya ligon nga pagkabarog. Mm. So,
Try to imagine that og unsa na ninyo na pagsabot. Unsa ka kalig-on murag katong kahoy magkuno bitaw sa Surigao. Yeah, kanang kahoy magkuno sa Surigao. Dili gino. Brother Jomar, ako kaligawon ko nagbasa tuon. Nasa sa bato ni Turok, Pangpang na. pangpang. Oo. Pero mangita na siya ka ng mga liki-liki bitaw na yuta. Dito na siya musukok. Dito na siya mo tusok dito na siya mo ground dito mayo. Ug asa tong taas man kanang pangpang. Ah. Na magini mga yuta-yuta. O kutob sa nayuta, pangitaon ginanyag mayo. Kanang iyang primary root mga higala. Perting taasa na, Brother Jomar. No. Eh, siyempre, ang pangpang, walay tubig eh. Oo. Mangita na siyang tubig. Kabalo ka, ang kaning kuan, ironwood, taas pa iyang primary root kasi ang lawas. Oh, Taas pa yung primary Mas lig-on siya kung So, meaning to say, panahon sa bagyo-bagyo, hindi yun sa matumba. Sa pagkatuman ng bato ang nagunit, yan ay yuta dito si lalo nga na nag-provide ng tubig. Oo. So, grabe yun sa kalig-on. Unlike ining palkata nga, ang iyahang lawas, regadako, ang iyahang primary root, mabaw ragi, Kalat nagkatag. o nagkatag siya mga higala. Dili sa pa-down. So, ang buto sa buta ng grounded and steadfast. Nilawom gyud pag-ayo, Brother Jomar, nilawom gyud pag-ayo. Kabalo mo no, para masabtan ninyo what is grounded and steadfast. Alam mo kalain. Wala ni siya. Anyway, just remembering on what had happened in the past. Pero wala ko'y laing buto sa buta ini. I just want to emphasize what is grounded and steadfast. Going back 1907, I was called by the South Philippine Union administrators. Kitambugan sa tanang mga executive committee members, mga presidente sa nakalaing mission. Ila kong gipangutada kung padayon ba kong trabaho sa organization or padayon ko sa LCM. Murag kumbaga, ila kong gipapili. Nipili ko nga sa LCM. Because I want to work with the laymen, I want to work with the brethren. So, yun na ang punto, mga kaigsonan. Kabalo mo, what motivated me to decide like that? Kana bitang Mateo 28, 19, ug 20, nga, aniya ba ito pa ni Kristo, aniya kanako ang kagahom sa langit ug sa yuta. 20, ang 19, panglakaw kamo. Himuan yung tinunan tanang mga kanasuran. Bautismuhin ninyo sila sa ngalan sa Samahan o sa Anak o sa Espiritu. Tudluin sila sa tanan nga akong sa pagtuman sa tanang sugo nga akong gitudlo kaninyo. Tanawa, magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kapananan. Kana nga linya, Brother Jomar, ba? Gusto na ko na tugkaron. Ug unsa na siya kalawma, unsa na siya katinuod. Tingali ko tapaw-tapaw lang, di kayo na ko na siya masabtan. Nga nung ni-decide ko kay, ang ilang katarungan, kung diha ka sa LCM, di ka pa mag-eskwela sa mga anak. Ya kami ang basulon, no? Sulti nila. Masakiton ka, dili ka kapatambal, mamatay ka, kami ang basulon sa mga anak. Gusto na ko ba nga tugkaron ang saad sa Ginoo ba nga, kung magwali ka sa may balita, ubanan ka niya. Nag-promise siya nga, I am with you always till the end of time. So gusto na ko na sa Salmon, Brother Jomar, ug unsa yun na sa kalawom, tintuso na ko na sa tugkaron, ug asa yun na taman, unsa na katinuod nga minsa nga saad sa Ginoo. Amen. And now I have discovered and I have proven it. It's true. Dili tabiyaan sa Ginoo. Amen. So, sometimes magduda ka, mauli ka gikapulo, mapanalangin na ka o dili. You have to go deeper and deeper. Ato palawman nato ang pagsalig sa Ginoo. Kaya matugkad nato ang tanan ug unsa ka tinuod ay ang pagsalig nga matud pa niya walay kabutangan sa mga panalangin na akong ibubo kaninyo. Wow. Ang dugang din gani sa atong illustration mga kaigsunan. Continue in faith. Kining gusto ipasabot ni San Pablo sa Acts 1:23. Be persistent mga igsoon. Kinahanglan magpabili magpabilit Makano na yun. Makano na yun. Like Peter mga igsoon was when after or being released from prison, he knocked on the door until it was open to him. Meaning wala ang story mo ni mga kaigsoon, wala gyud nawad ang paglaom mga kaigsuonan. Nga ablihan siya. And this grounded o
kining steadfast mga kaigsuonan, the grounded dinhi, our faith must be solid. Kinahanglan concrete mga kaigsuon, firm mga kaigsuonan, immovable. Ayan, dili masibog bisan gamay mga kaigsuon, founded on the truth we have learned in the Bible. So kung nangita ta niini mga kaigsuonan, magpamahimo tang grounded in Christ, balik na sa Biblia mga kaigsuonan. Wala man tay lain makaplagan na Kristo sa palibot sa gawas mga kaigsuon, kung dili ta mo balik sa balang kasulatan. That's why nikaingon si Ellen White na pastor na bisan kinsa katong mga 45 sa ilang mga nauna, bisan hantod sa katapusan sila makahimo sa pagbarog. So this steadfast mga kaigsuon, nag-ingon din we must be unwavering, never ceasing to trust in the hope of the gospel. Kinsa kini nga paglaom mga kaigsuon? Mao si Jesus Christ mga kaigsuonan. Mao ang ihang pagbalik. Sa ato pa, ang ato ang steadfastness, ang atong grounding sa faith, because of hope Yes. in the gospel. Yes. Diya man ko sa may balita, mahigala, daghang kang paglaom, daghang kang mga mabasa nga mga promises din that can motivate your heart to believe and to trust and to hope. So, ang maayong balita, hilabihan ka ampol, no, hilabihan ka daghan og mga pulong sa Dios nga makapapukaw, makapaligon sa tong pagtuo, og pinaagi nila nga pagtuo mo produce og paglaom, og kana nga paglaom mao na makapalawom Yes. sa tuang pagsalig Yes. sa atong Ginoo. Kining reconciliation, pastor, naay gusto ipasabot ang atong lesson din kanato mga kaigsunan nga kung part man dahil ni sa process mga kaigsunan, labi na gyud sa salvation, meaning naada ini sa putanan or naada ni purpose nga usa sa bahin niya na mao nga kita magahimo sa mga bit-bit ni ini ngadto sa ubang tao. That's why this kung kita nagadala ni ining paglaom karon nga atong nakaplagan gikan kang Jesus Christ. Ingon pa ni San Pablo ha sa Colossians 1:25, of which I became a minister according to the stewardship from God. Meaning, iyang nakaplagan diya sa Ginoo, so siya mismo nagbitbit nini nga paglaom, which was given to me for you to fulfill the word of God. Wala itong yung lagi ni Kristo, di Ginoong Hesus lagi nga, lakaw ka mo, Oh, imo ang tinunan, kanasuran. Mm. Sa ito ba, kung grounded yun ka sa pagtuo, na reconcile yun ka sa Ginoo, mulakaw yun ka, mubuhat yun ka, kaya naman, Amen. naglaom ka nga, ang mga tao sa imong palibot, sama kanimo kaniadto, nga walay paglaom, makabaton po sila paglaom. Amen. And they will be also reconciled Amen. to the Lord. Yes, og nagmalipayon si San Pablo ni ining mga kaigsuonan nga siya nahimong bahin ni ining plano sa Ginoo, ni ining tibuok universo mga igsuon sa kaluwasan. Even though it involved afflictions mga igsuon sa Colossians 1:24. From his arrest in Rome until his death, he wrote at least 7 of the 14 epistles preserved in the New Testament. So, meaning mga kaigsoon, niinig, kani nga paglaom nga iyang nabatnan mga kaigsoon, naggrabe ang iyang faith ba, nga nakasulat siya sa pila ka mga libro, gikan sa kinatibuk-an niyang libro. Nga mo'y nag-inspire kaniya mga kaigsuonan. Dayo sa kabana nga, ibaon na kong gaaway sa siyang asawa. Kaya nga no, magkuyog mi do, di ka matingog. Hilom, Okay. yun ang kisanan. Kung mag-drive, manggaling na siya, why, tingog-tingog yun na, di, yun na mo tingog. Pero maayog i-relasyon sa partin sa bahana. Tanan istorya iya at tanang istorya. So, the same, ilustrasyon lang na nako. The same, if you are not reconciled with God, kung sabi mo ikasulti, wa. Wala kay ka-share. Loneliness, Sunod. hopelessness. Yes. Wala kay ikasulti. Pero kung na-reconcile ka sa Ginoo, you will have a lot of things to testify to the people that there is reconciliation that happened between you and God. Wow. Doon ay reconciliation na itabo. Yes. Kanimo gato sa Dios. Yes, mo bitong kung ang atong pananaw niya ng uban, adunay kaning mga Protestants nato ng mga friends, mo nang grabe sila makawali mga kaigsuonan nga wala nila gani natungkad yun ang unsa gyud naa sa sobrang kasulatan, pero malipayon sila sa pag-share mga igsoon sa gospel nga mo si Jesus Christ ngadto sa katawhan tungod kay naa sila discover usab sa ilang kinabuhi. Unsa pa ka kita mga kaigsuonan? Yeah. Muna gingon nga, pag-ingog, if you continue, sa to pa, kanang one save, always save, X na na siya. Tinuod. Buba na na siya. Kaya nga naman, if you continue, Yes. bisan sa Revelation 3:5, if you overcome, Tinuod. kung makadaog ka,
I will not blot out your name from the book of life. Mm. Sa to pa, kung di ka kadaog, Yes. ma-blot out, di ba? Yes, yes, yes. If you continue, mag-grounded and ma-steadfast ka sa imong pagto. Pero if you don't continue, maibot ka na dayon. Tinod. So, narin na mga higalag kaigsunan nga ang once saved, always saved is not true. We too can be part of this plan by leading others to the knowledge of Christ. Nga makatultol lang uban ngadto kang Jesus Christ mga igsoon, and that is our joy. Magmalipayon ti ana mga kaigsuonan nga ato nang nakitaan, nakaplagan nga paglaom diha kang Jesus Christ. This mystery of God, kining misteryo diha sa Ginoo, Pastor, na basig na tingala to na di gyud nato matungkad kung unsa gyud ang ginapasabot ninyo mga kaigsuonan. Sumala pa rin sa Colossians 1:26. Nag-anam-anam na ta mga igsoon pag human ni ining isa ka chapteran mga igsoon. Sa 1:26, the mystery which has been hidden from ages and from generations but now has been revealed to his saints. Wala gyud dili kita makapamalibad mga igsoons pag abot niya ng katapusan mga igsoon nga dili nato mabuhat ang mga responsibilities nga gitugon sa Ginoo kanato mga igsoon. Ano man, kung sa unang daan sila nagatan-aw sa unahan sa pagbalik ni Jesus Christ or ngadto sa pagkatao ni Jesus Christ, kita mga igsoon, naa na tay makita sa pagbalik ni Jesus Christ og gikan dito sa pagkatao ni Jesus Christ, dito pa gyud balik pa gyud niadto mga katawan sa una nga nagkinabuhi diha sa pagtulunan sa Ginoo. Meaning, wala di na ta ka pamalibad mga igsoon nga magmaluya pa ta sa pagduso ni ini nga buhat mga kaigsuonan. Ang polong mystery, gikan sa Grigo nga pinulungan nga mosteryo. Ang meaning sa mosteryo, Brother Jomar, kay siyempre itong masabtan sa mystery, Oh. dili ta kasabot, Oh. dili masabtan. Kay word ba na mystery? Kaya mo man yung polong mystery. Mm. Pero, ang polong mosteryo sa Greek, nagkanayon nga, to start. Oh, ganun mo. Nga man nga to start man. Dili nimo siya masabtan unless you are going to start. Sama pananglitan. Aron masabtan ninyo ha. Kay kani murag i-wrap up na to dito kay atong time Mm. nga daghan paspas kayo. Ang pulong mosteryo may galat, you have to start. Okay. Then you will understand if you are going to start. If you don't make any start or beginning, you will not understand. You will not know about it. So, ang Ginoo doon na siya mystery. Di na nimo masabtan if you don't start walking with Him. Yes. Working with Him. Talking with Him. Now, sama panalitan, Brother Chumar. Kanang matupanagugma is mystery. Ang kanang mystery, di na, kanang gugma, dako ka na, lapad ka na, Brother Chumar, di na nimo masabtan. Pero when you start loving, diyan na ka makasabot, mao din ni gugma, pastilan, lain na, uy, sakit man kayo, may ubos, daghan kay kag masabtan about love when you start working, living, walking, talking with it. Amen. So kung ang Dios mystery mga higalag kaigsunan, di mo sa masabtan hangtod nga di ka mo start kauban kaniya. Di ka mo start og lakaw kauban kaniya. Amen. And diha ni anak nga verse mga kaigsonan, gi-mention na mismo this mystery mga igsoon mao ang nagaingon nga si Kristo uban o diha kanyo, Christ in you, the hope of glory, na mahimayaong paglaom mga kaigsuonan sa Colossians 1:27. Na mga igsoon ha, kung kining atong tan-awon ang process na ini nga mystery sa 1 Peter 1:20 sa 1:20, it was devised before the foundation of the world. Dito pa lang daan sa wala pa sa sinugdanan pa lang sa kalibutan mga igsoon, gipadayag na kini mga kaigsuonan. Buo or naa na kini. It was revealed to the prophets, gipadayag ngadto sa mga propeta sa 1 Peter 1:10. It was partially communicated to the angels. Ngadto sa mga anghel nakahimo sila sa pag-share nini. Ngadto pagani sa kang Mary, Jesus first revealed it to the Jews. Sa Matthew 15:24, a first glimpse was given of Adam and Eve. Dito sa Genesis 3:15 ginabasa atong istoryan. And then it was fully revealed to all men. Paminaw niyo ang step by step ni San Pablo. Ngano nailhan niya ang mystery.
Sa 2 Timothy 3:16, great is the mystery in our religion. God is manifested in the flesh. Nakita sa mga manulunda, napamatud-an nga matarong, gigiyahan sa balang espiritu, gibayaw ngadto sa himaya. So kinsa man na si Jesus Christ. Wala lain. So si Jesus Christ, aron the more ka makaila og kinsa gyud, unsa kinsa ang Dios. You have to start walking with Him. Amen. You have to work with Him. Amen. Tanawa si Paul. Wa siya kaila kaysa kang Kristo, pero sa diyang na-encounter niya dito sa way going to Damascus, nag-start silang ubad. Hindi ba siya kaila? Pero nagkuyog na sila. Oh, mao rin ang mystery. Mystery of God. Si Jesus Christ. Hangtod nga nag-testify si Paul nga namatay ko diha kang Kristo. And not I, but Christ who liveth in me. dili ako ang nabuhi Ginoon, ko dili. ginoon. Si Kristo ang nabuhi sulod kanako. Ug ang akong kinabuhi karon, akong gikinabuhian diha sa pagtuo. Galatians 2:20. Amen. So, the more ka magkikuyog sa Dios mga kaigsunan, Yes. the more ka makakita, makaila, makasabot siyang mystery. Nga Jesus Christ is not only a Jesus Christ. Jesus Christ is not only a Savior, is not only a Lord, but a powerful being who can change your life the more if you walk with Him. Amen. Siya ang mo change imong kinabuhi. He's more than what we know. Yes. Go deeper, walk Amen. more Amen. with Jesus Christ. The more you will love Him better, the more you will know Him better. Amen. Then mo nang giingon nga there are still stages. Daghan pang mga ang mga igsoon nga kinahanglan atong buhaton. Daghan pang mga kinahanglan i-unfold nini nga mystery sa atong kinabuhi mga igsoon. Kay dili na kinahanglan mag-mention si Paul nini kanato pastor nga if you continue if you continue kay nga naman kinahanglan man mo lihok ta mga igsoon uban diha kang Jesus Christ. Now we live in the hope of being glorified. What a change. What a mystery. Sinful people are justified, sanctified, and glorified by the redeeming blood of Jesus. This mystery will continue to be subject of study for all eternity. Bisan pa rin dito sa bagong langit, bagong yuta mga igsoon. Ato aning masabdan mga kaigsoonan jud kung unsa kining mystery nga padayag kanato. And makita na to na sa atong mga experience Ang gisulti rin na, will continue the study. Sa ato mapag-out, uban mo ko nga, yes, kailan ako sa Ginoo, kailan ako kang Kristo. Sa ato lang level karon. Pero you walk with Him. You walk with Jesus Christ. Pag abot sa bagong langit, sa bagong yuta, we will continue the study of this mystery. Sa to pa, daghan patag mga butang, wapat na to siya mailhi. Brother Jomar, Yes. the more we will learn in the new heavens and the new earth, the more ta ma-appreciate na to, ingon ani day ang Ginoo, ingon ani day ang Dios for eternity, ha. Di man diya, unsa kadako si Kristo mga igala. Unsa ka powerful being si Kristo. Unsa siya ka preeminent person si Jesus Christ. We will continue the study for in eternity. Yes. Sa to pa walay katapusan, magsige tag study kung kinsa siya. Yeah. Grabe. Tapos, mga bitaw ni pakabot sa langit ang walay katapusan po ng mga experience ang mahisgutan mga kaigsoonan sa imong paglakaw uban kang Jesus Christ. So, when we have nothing in ourselves of which we boast mga igsoon, wala gid tayo laing pa sigarbo ni natong kinabuhi. We have no ground for self-exaltation. Our only ground of hope is in the righteousness of Christ imputed to us, and in that wrought by His Spirit working in and through us mga igsoon. Kinahanglan nato na mga kaigsoonan. This power of the gospel nga mooy mupadayag niini ngadto sa tibok kalibutan mga igsoon. Kung tan-aw na to ang kinabuhi ni Pablo mga kaigsunan sa iyang pagmensahe niini nga sa iyang pag-spread niini nga gospel sa iyang panahon mga igsoon, the focus of his preaching was Christ crucified. Kung dili kita makahimo sa pagtudlo niya na ngadto sa uban mga igsoon, kung ato am nay kaulaw mga kaigsoon, dili nato ma-experience ang na-experience na life ni Paul sa iyang panahon. This Colossians 1:28, him we preach. Atong mensahe o ang atong kaning Siya pagwali. nga atong giwali. Yes. Warning every man
and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Focus na sa word nga perfect. Di nila. Kaya kasi kung kaingon ta na, may mura manig mga kuan perfect ni mo tuwan. Oh, ang perfect walay sayop, Mm, ang perfect walay ikasaway, mm, ang perfect walay mali. mm. Pero mo na ito nasabtan. yes, mo na to. Pero sa Grigo di ay Lai. gilitok siya og telios Mm, sa Grigo. But pasabot matured. mm, Gusto ni San Pablo nga inig balik sa Ginoo mapresentar tang tanan isip usa ka matured Christians. yes. Kanang matured, Brother Jomar, it is a byproduct of Taas nga process of growing. experience. O process of growing, experiencing, Mm, and that all finally come out to maturity. amen. So Amen. sa ato pa, maniyo, kinsa man ni sila Ginoo. Kani nagputi og bisti. Ingon dayon ang Dios. Sila ang nakalabang sa dagkong kasakitan. Wow. Di matured. Wow, tinod. Anaro ko ng mga bata Tinood. nga nagtubo bitong lisod. Mm. Matured, oy. Pero na mga bata nga atod kuha sa sakyanan. Di ka malo mutabok bisag dako na. Madlok. Bata lang gihapon kabuot, Mm. no? So, pero katong nibangga gyud kalistanan, Brother Chumar, nahimo silang matured sa atubangan sa Ginoo. Yes. Nya matud pa ni Paul sa plano sa Ginoo kani ato ang mga kalisdanan nga nagian nga nakapahimo na to matured. Sa ato pa matud pa ni Paul sa una nagsulti kog binata. Mhm. Sa una maginawi kog binata. Mm. So, sa una ang akong kinabuhi daw bata, pero karon namit na ko si Kristo, hamtong na ako. Sa una bata pa ta Brother Chumar ganahantag ka ng sapatos dili ato, di ba? Mm. O isulod nato, pantalon nga dili ato isulod nato. So, kana bitaw mga kaigsuonan bitaw nga they claim to be Adventist pero ganahan manulob og sinina bitaw sa kalibutan. Dili pa na Dili sila naman mature, mature. di ba? They are not yet mature. Mhm. Sa una bata pa ta bisaw sa itong gusto, kauno na to. Mm. Pag di tatagaan, masuko ta, malain ta, mangluod ta. So, manang mukaon kita sa itong gusto. Bisan pag hangtod karon bisag unsa itong gustong kaonon, bisan pag ang Bible bingon ayaw kaon, mukaon gihapon. So, immature gihapon. Mm. No? Ang gusto ni San Pablo mapresenta niya as matured. Matured sa to pa kanang nahuman na og the making. Ang the making nahuman na mga higala. Mm. So, kani nga punto bisag unsa ka grabing kalisdanan nga nahimong proseso sa imong pagka-matured. Ingon si San Pablo sa 8:28 sa Romans, wala ra na sa kumingking. Sa himaya someday nga ihatag sa Dios kanato. Amen. Sa ito, pag kining ato mga kalisdanan tanan karon dinhi is all the plan of God for eternity. Listen man po nga, matutag langit niya, na magtapok mo tanga, uy, dito pa ko sa unas kalibutan, gilutos ko, niagi ko dito, gipatay ko, giputlan ko liog. Ikaw mag-ana na ka, sa mana, So ko i-share. kung saan na lang istoryahan. Kay ang tanan ng mga linuwas, Brother Chumar, Yeah. nakaagig yung mga dagkong kalisdanan Amen. sa ilang pagtuo. Amen. So, kitag yung tanan. So, it's part of God's plan. Iyang gialaw ang mga trials, mga sufferings sa atong kinabuhi for us to become matured. Amen. Aron mahimo tang hamtong. Yes. Nay gihanay ang atong leksyon mga igsoon, tulo ka bahin dinhi sa pagmensahe ni San Pablo mga igsoon. First, he explained to them, to the Christians, the doctrine and the practice, meaning the principle mga igsoon, the biblical principle, and with the lifestyle mga kaigsoonan. Apil ang lifestyle mo. Tinood. He warned them of the consequences of rejecting the gospel. O nga makahimo, insa may makahimo sa pagbadlong kung dili ka mohimo sa pagmensahe, di ba? He warned them about the dangers of false teachers. Unsaon man nimo pagkakita mga igsoon karon nga sayop ang usa ka mensahe mga igsoon kung wala na grounded ang imuhang pagtuo ug imong pagtuon karon dinhi sa balang kasulatan. So mga kaigsoonan, gamay ra kay na nga mga pahinomdom kanato mga igsoon, but this is all about or part sa process sa reconciliation og sa atong makaplagan ang paglaom diha kan Jesus Christ. Sa ito grounded sa kamatuoran. Amen. Grounded sa balang kasulatan. Amen. Isaias 8:20, to Wala the law and to the testimony. and to the testimonies, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Amen. So sa ito grounded ta sa balaang kasulatan. Mm.
Grounded ta sa pulong sa Dios. Mm. Dili sa Encyclopedia Britannica. Tinuod. Dili sa mga other writings and Mm, articles. mm. Let's go back to the Bible. Amen. Dito atong pagtuo manukad. Dito mo lalom ang atong pagtuo. Dito mo barok ug lig-on ang atong pagtuo. Sa katapusan sa Ellen White's The Desire of Ages, page 661, looking upon the crucified Redeemer referring to Jesus Christ, we more fully comprehend the magnitude and meaning of the sacrifice made by the majesty of the heaven. The plan of salvation is glorified before us, and the thought of the Calvary awakens living and sacred emotions in our hearts. Praise to God, and the Lamb will be in our hearts and on our lips, for the pride and the self-worship cannot perish, or in the soul that keeps fresh in the memory the scenes of the Calvary. Katong mga tanang mga makita nato sa Kalbaryo mga igsoon, hinatoda kini usab atong na feel karon mga kaigsoon sa atong kinabuhi karon. Kini usab naa sa atong kinabuhi mga igsoon nga magpabilin kitang mototok diha sa kinabuhi ni Kristo. Tulo ka buta akong gusto ipasay sa inyo. Agig panapos. Una, naluwas ta pinagi sa grasya ni Kristo. Si Kristo ang nagbuhat sa kaluwasan para kanimo kanako. Ang atong kaugalingon sulodnon nga bahin gibag-o ni Kristo ug ang iyang kinaiya boy gisulob nato karon. Dili ato iyahan ni Ginoong Hesus. Amen. O kining pag-uban ni Kristo sa atong kasing-kasing mga higala kaigsuonan. Mauni ang mapadayonon nga pagpakig-uban nato kaniya, paglakaw kauban nato kaniya o kinahanglan magpadayon ang atong connection ngadto kan Jesus Christ. Amen. Ikatulo, wala tay ato. Wala tay atong ikapanghambog. Wala tay atong kaugalingong kusog nga mubarug ta para sa atong kaugalingon. Apan ang atong kusog manghigala mao ang pagkamatarong ni Kristo Jesus. Nga diin dito ta mugamot sa iyang mga pulong. Dito ta mulig-on sa iyang kamatuoran o kita mahimong makabarog hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mahigalag kaigsuonan, tapuson ta dito sa kapagampo, magampo ta. Dalaygon o balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa mga pulong. Salamat sa grasya ug paglaom. Salamat sa mga butang nga imong gihimo sa mong kinabuhi nga napasig-uli kami diha kanimo og nagahatag ka kanamong paglaom nga mopadayon nga dili bubulag kanimo. Panalangin ang tanang mga naminaw karon. Kuno na may mga pulong nga wa namo mahimo sa pagpasabot kay short ang amo ang abilidad sa pagpasabot, ikaw ang mopadayon sa pagpasabot sa tanang nagtan-aw naminaw ni ini nga programa. Ay lamay paglawas, lig-unon mo unta, maingon silang pagtuo. O ang ilang paglaom buhi kanunay diha silang kasing-kasing. Ang langin nila matagpuloy-anan. Ang mausap sa tanang mga donors, mga sponsors, ini nga programa. Ang mga TV crew, o ang matag-usa kanamo panalangini. Amahan, pasaylosa kami sa mga kapakyasan. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo, kining tanan, among gitugyan kanimo gilauman ng madawat. Pinagi sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa imong pagpabilin o daghang salamat sa imong makanunayong pag-support nini atong buhat sa kahanginan o ikaw makahimo sa pagpadayon sa pag-support nini financially. Pinagi sa imong pagpadala niini sa aton GCash number nga mao 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagapatalinghog, nagatanaw sa atong programa kang Ginideth Ardon Apurado, murag naamang tingali ni siya sa Hong Kong. Yeah. Linrog Ardon Rush. Lahi po na siya. Teorya. Sa lain na account. Ardon Rush. Apurado gyapon na.